Ito yung aking opera pala before. Ayan. Ito. Dito nila ako inoperahan. Ayan. Hello guys, good evening and welcome back to my channel. And sa mga baguhan pa lang ay welcome sa aking channel, at sa mga dati pang aking viewers or sa ating mga viewers or sa ating mga subscribers or sa ating mga followers ay welcome back sa aking channel. And for today's video ay andito na naman ako to give you an update about my pterygium dahil nga po namumula na naman siya. Meron na naman tayong tumaba talaga ako. Ayan. Namumula na naman siya. I am here today to give you an update about my pterygium dahil nga po namumula na naman yung ating mata dahil nga winter na naman ngayon dito. So hindi natin yun may iwasan sa ating mga merong mga pugita or sa ating mga may pterygium na magkakaroon talaga ng ganito dahil nga po lalo na ngayon malamig ang panahon at hindi natin yun may iwasan kahit anong gawin natin, kahit na magsasalamin pa man tayo dahil nga po malamig ang panahon. Yun yung pinaka-hate ng ating pugita, na malamig, malikabok, yun yung ayaw nila. So ngayon, namumula na naman, eto na naman yung aking mata, namumula na naman siya. Hindi ko nga alam, kailangan ko na namang, ito yung inoperahan dati, ito na naman yung may bagong tubo siya, may bagong tubo yan na na pterygium, ayan o, meron, makikita nyo siguro, ayan, meron, ayan o, may bagong tubo siya na pugita. Kailangan ko na naman siyang paoperahan pagka may time ako na pumunta ng clinic. Tsaka hindi ako pwede kasi magpa-opera ngayon. Lalo na pag uwi ako ng ilang araw lang dahil nga po kailangan nating umuwi ng medyo mahaba kasi nga hindi siya kulang yung time natin kasi kailangan nating magpa-opera yon, tapos may check-up pa tayo ng 2 weeks. After 2 weeks kailangan pa nilang tingnan ulit for the follow-up check-up. Tapos pag hindi pa siya pwede, so another 1 week na naman. Hindi tayo basta-basta makapagpa-opera this time. Hindi tulad nung dati na nasa bahay lang ako, hindi pa ako nagtatrabaho. Pag kailangan ko magpa-check up, anytime pwede akong pumunta doon magpa-opera. Anytime pag may schedule, babalik ako doon. Pero ngayon kasi nasa trabaho ako, hindi ako pwedeng umuwi na 2 linggo lang, hindi ako pwedeng ganun. So, yan, pinoproblema ko na naman. So, yan, nakita ko nga na namumula talaga siya. Ayan o. Lumaki na nga. Dati kasi medyo maliit pa ito. Nung inoperahan ito naman, nandito pa sa may dulo, dito lang sa may gilid. Nasa pinakagilid pa lang siya. Tapos, ngayon, lumaki na talaga siya, nandun na siya sa may itim. Pwede na siyang ipa-opera. Kaya problema na naman ako kasi nga namumula every time. Pagka ganitong oras, wala pa naman akong patak. Ito pala yung pinampatak ko. Hindi ito para sa pampatanggal ng pugita. Ano lang to, lubricant, parang ganon. Vista Tears. Ayan. Vista Tears. Ay, yung palang may subscribers pala tayo na nagtanong sa akin kung ano yung mga pinampatak ko. Ito pala yun, Vista Tears lang. Pero hindi siya para sa pugita talaga. Para lang siya sa lubricant para hindi mag-dry yung mata natin. So, ayan. Ito yung aking ginamit. So, i-picturean ko na lang ito. Tapos i-attach ko dito sa screen. Dahil nga po, hindi tayo pwedeng magpa-opera. Hindi ko alam kung kailan ko pa to pwedeng mapa-opera. Kasi nga wala pa tayong schedule. Kailangan nating umuwi ng Pilipinas para mapa-operahan. At lagi ko pa ding natatanggap yung mga questions ng mga viewers natin, na yung mga bagong followers natin, bagong subscribers natin, kung saan daw ako nagpapa-opera. Same answer po ang aking sasabihin sa may Saynaya po. Next time pag magpa-opera ako, pupunta tayo doon, or pag uwi ako doon, bibigyan ko kayo ng guide on how to go to their clinic. So, bibigyan ko kayo ng sketch, tapos itatanong ko rin doon kung magkano na ang bayad. Ang pinoproblema ko lang ngayon dahil wala na akong PhilHealth. So, dito ako magkakaproblema ngayon. Ano kayang gagawin? Kailangan ko na naman kasing bayaran yung PhilHealth. Di ba nagka-problema yung PhilHealth natin ngayon? Wala ng pondo kasi ganito. Pagbabayaran ko yun, paano yun?
kailangan ko na namang ipa-update yung akin. Kasi hindi ako pwedeng, ayokong magpa-opera na wala akong PhilHealth dahil ang laki na naman ng sisingilin nila sa akin. Kailangan na naman akong magbayad na sisingilin nila ako ng 15,000 pesos pataas. Kasi tulad nung sa bayaw ng asawa ko, or ano ba, o basta dun sa kapitbahay, parang relatives nung asawa ko, ganun. Nagbayad ng 30,000, mga ganun, or basta mahal ang binayad niya. Kasi nga wala siyang PhilHealth, or pumunta siya sa may private clinic, tas doon siya nagpa-opera, tas wala pang PhilHealth, so nagbayad siya ng ganun kalaki. Pero sa akin naman, yung nagpa-opera ako, nasa 3,000 pesos lang. Ang PhilHealth kasi, doon na nila, ang doktor doon na magsingil sa PhilHealth. So doon na nila ibawas yung doctor's fee. So mas mura pa din kumpara nung ibang clinic na naniningil. So meron naman akong alam na isang clinic sa may San Fabian, Pangasinan, na wala talagang babayaran as long as may PhilHealth ka. So, kung tatanungin nyo na naman ako kung saan yun, nabanggit ko na rin sa dating video ko. I-attach ko dito yung libre pala na nag-oopera din ng mata sa may Guillermo de Venecia Eye Center. So, i-attach ko dito anywhere in my screen yung pangalan ng clinic, or yung resibo, or yung pangalan talaga ng clinic kung saan kayo pupunta sa may San Fabian. Ito po ay sa Guillermo de Venecia Eye Center, San Fabian. Tapos ilalagay ko na rin yung kanilang landline, tsaka yung mobile number nila para kayo na ang tatawag doon para makapag-inquire kayo. So, ewan ko na lang kung magtanong pa rin kayo kung saan yung clinic nila, dahil sasabihin ko na dito sa screen ko kung saan, dahil gusto ko rin pumunta doon sa may lugar na ito, dahil nga po wala daw bayad as long as may PhilHealth ka. So kailangan ko pa din na may PhilHealth, kasi doon nga nila ibabawas yung doctor's fee or any payment or any amount, kung magkano ang gagastusin or magkano ang sisingilin nila sa akin, doon nila ibabawas sa may PhilHealth. So I need to have a PhilHealth talaga. Kailangan ko talagang babayaran yung aking PhilHealth bago ako pumunta doon. Sa check-up lang may bayad, tas kung may PhilHealth ka, wala nang babayaran sa opera. O pag pupunta kayo doon, of course, automatic yan. Pag upon registration, pag magpa-check-up ka, may bayad yon. Pero pag magpa-opera ka na, kailangan mo nang paoperahan, wala nang bayad yon, basta may PhilHealth ka pag magpa-opera ka. Tapos, yung check-up lang ang babayaran mo. Same lang din doon sa unang pinuntahan ko sa Masenaya din. Hindi siya kamahalan. Tapos yung opera nun is 3,000 ang binayaran ko. Kasama na yung gamot. Kasi nga parang 2,500 ang siningil sa akin pala. Tapos 500 yung para sa gamot. Kasama na yung gamot doon na binili ko. Yun. Kaya 3,000 ang total ko na nagastos sa pagpa-opera. Pero yung sinabi yung kapitbahay namin na doon din siya nagpa-opera, same situation pa rin, pugita din, ang binayaran niya ay check-up lang. Tapos nung nagpa-opera, wala na siyang babayaran. Ito ay sa Guillermo B. de Venecia. Ayan, the Guillermo B. de Venecia Eye Center sa may San Fabian po, Pangasinan. So kung gusto nyo, kung malapit lang kayo doon sa lugar na yan, sa San Fabian, pumunta na lang kayo doon. Pero pag malapit kayo sa may San Carlos or sa Malasiki, pwede kayong pumunta sa may Saynaya. Yun nga lang po, may bayad, yun ngayon 3,000. Tapos pag sa may Guillermo naman, sa may San Fabian, check up lang yung babayaran. Tapos pag mag-opera na kayo, or magpapa-opera na kayo, wala na kayong babayaran doon. So yun lang, hope nakatulong po ako sa inyo ngayon, na magbigay na naman ako ng update sa inyo, kasi palagi pa rin ako nakakatanggap ng mga katanungan kung saan ako nagpa-opera. So palagi pa rin ako magbibigay ng update sa inyo, dahil nga po ako nga din na problema ako sa mata ko, dahil kailangan ko na namang pa-operahan, dahil nga ito namula na naman. So yun, hindi ko lang alam kung kailan na naman ako makapagpa-opera, dahil kailangan ko talaga ng time para makapunta doon, kasi hindi ako pwedeng magpa-opera na kulang yung oras ko, dahil nga hindi yon pwedeng pumunta ako doon na pupunta lang ako doon magpa-opera. After 2 weeks kasi may follow-up check-up para tatanggalin yung tahi, kasi lalagyan pa nila ng contact lens yon, tapos tatanggalin nila yung contact lens, tapos yung tahi pag pwede na. Pero pag hindi pa pwede, isasuggest nila na another 1 week babalik ka doon para check ulit kung pwede na siyang tanggalin. Yung iba naman, ang sinasabi nila, hindi na siya tatanggalin, or hindi na siya ano ba yun,
yung iba nagsabi na hindi na tatanggalin yung tahi daw dahil natutunaw na. So, ibang proseso siguro yun na natutunaw na. Pero sa akin kasi, sa ilalim, ano siya, natutunaw na. Pero dito sa may, parang siguro yung pinagtalian. Kasi bumalik ako dun, ginanya nila eh. Inopen talaga yung mata ko para tatanggalin lang yung nasa ibabaw yung dito. Tapos tinanggal yung contact lens. So, yun lang. Yun lang guys, na sana nakatulong ako sa inyo. Sana nakatulong ako sa inyo ngayong gabing ito dahil nga same tayo na naman ng problema, hindi tulad dati. Ito yung aking opera pala before. Ayan. Ito, dito nila ako inoperahan. Ay, may sugat-sugat ako. Dito nila ako inoperahan dati, pero wala na siya. Hindi na siya, sa awa naman ng Diyos. Hindi na tumubo. Yung ngayon naman, ito siya. Yan, 'di ba? Halatang halata masyado na meron siyang tumubo talaga na pugita. So, kailangan na naman natin na magpa-opera dahil nga po namumula talaga siya pagka malamig ang panahon, maalikabok. Ganun talaga yung iniiwasan nito. Ngayon talaga pinaka-hate netong pugita na to dahil ayaw nila ng malamig. Doon sila mas lumaki o doon sila nabubuhay. Kaya tayo naman yung tayo problema kasi doon parang lumakas yung puwersa ng pugitan natin lalo na pag taglamig, doon siya mag-worst o doon siya mag-trigger yung pugitan natin pag malamig ang panahon, maalikabok, ganun. Doon siya kahit na nakasalamin tayo at lagi kong binabanggit dito every update ko, every time na mag-update ako sa inyo, always wear glasses pag lalabas kayo lalo na pag mainit. Magsuot kayo ng sunglasses. Then, magpayong kayo, sombrero, ganun. Kailangan yung maprotektahan. Kasi ako minsan din, hindi ko rin masunod yan eh. Pero hindi ko talaga kinakalimutan yung salamin ko na isusuot. Yung salamin ko naman may transition yun. Ito yun. May transition ito. Pag pag nasa mainit akong lugar, nagda-dark siya, nagiging sunglasses siya. So, yun lang yung pwede kong ma-share sa inyo ngayon dahil nga po ako ay magpapa-opera din. Pero hindi pa nga lang ngayon dahil nga wala pa akong time. Nandito kasi ako sa trabaho. Hindi ko alam kung kailan ako magpapa-opera. Pero pwede na siyang ipa-opera sana kasi nga malaki na talaga siya. Dito. So, yun lang muna for this video. Thank you so much sa mga palaging nag-aabang ng aking update and lagi pang nakasubaybay sa akin. Thank you so much at hope nakatulong po ako sa inyo. And yun lang po muna ang aking ma-share sa ngayon. And God bless po sa ating lahat at lagi pong mag-iingat sa araw-araw nating ginagawa. God bless po and bye!